18-19. So, pag sinabing bagong daan, yung dati pa ba? Tingnan natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 10, 19 hanggang 20. Untugma, no? Untugma ang Diyos sa si Apostol Pablo sa Hebreo 10. Mga kapatid, Hebreo 10, 19 hanggang 20. Mga kapatid, yamang may kalayaan nga makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago. Oh, bago ba? O luma? Ayan. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman. Doon na po tayo. Ito po yung bagong daan. Kaya nga sabi ni Kristo, ako ang daan at ang buhay at ang katotohanan. Ito pong daan na ito na sinasabi ni Propeta Isaias. Ito po yung daan na bagong daan na ginawa ng Diyos. Sa pamamagitan na po tayo ng laman ni Kristo, hindi na po tayo sa pamamagitan ng dalawang tapyas na bato. Hindi po tayo maaaring manatili doon sa may kasiraan. Nung ihagis ni Moises yung dalawang tapyas na bato, ano nangyari? Nasira ba? Hindi. Nasira. Ano sinabi niya po si Pedro? Hindi tayo matutubo sa mga bagay na nakasisira. So, tingnan natin, sinabi na po si Pedro. Unang Pedro 1:18, na inyong nalalaman, kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nakasisira, ng pila o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. O, kita? Ginto lang ba nasisira? Hindi po makakatubos yung nasisira na yan. Sabi nga ni Kristo, panis na yun. O, diba? O, ano sinabi ni Kristo sa Juan 6? Balikan natin yung Juan 6 naman. Diba? Juan 6. Ganito po yung paggamit naman doon ng salita ng katotohanan. No? Kailangan yung akma, yung harmonize yung salita. Ano sinabi? Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makaligbagay ang Diyos. Yan po, utos po ng Ama kay Kristo yan. Yan ang dapat niyang salitain. Sinalita ba niya? Ano ba yung gawa ng Diyos? Ang tanong ngayon, siyang utos? O, tinanong nga siya. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus. At sa kanila ay sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yung kanyang sinugo. Ibig ko sabihin, sasampalataya ka para magawa mo isang utos? Ganun ba yun? Tatakbo ko na naman ngayon sa Ten Commandments? Hindi po ganun yun. Pagka doon ka tumakbo nun, hindi ka gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Hindi ka sumampalataya kay Kristo para masunod mo may 10 utos. Bilhin mo si Kristo ang daan sa 10 utos? Si Kristo ang daan sa Ama, hindi siya daan para masunod mo yung 10 utos. At yung 10 utos, walang gawa yan. O, sige nga, huwag kang papatay, may gagawin ka ba ron? Huwag kang makangalo niya, huwag kang papatay, huwag kang magdanakaw. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat.
mga gawa yan. Ano bang gawa ang hinahanap ng Diyos? Anong gawa ba ang hinahanap ng Diyos? Tingnan po natin ang sinabi ni Samitas. Mika 6:8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan. At ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yung may kaganapan, yung may magagawa ka sa kapwa mo, yung may pakikinabangin ng kapwa mo sa iyo. Yung huwag kang papatay, makikinabang ba yung kapwa mo sa iyo doon? Hindi ko nga pumapatay, napupuot ka naman. O ano sinabi ni Kristo? Impyerno ka na. Ano naman ang sinabi ni Apostol Juan? Ang napupuot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Kaya nga po, sabi nga ng ating Panginoon, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan. Hindi po porke nagsalita si Kristo na ang utos na Diyos ay buhay na wala hanggang, tatakbo ka rin sa 10 utos. Sabi nga ni Jeremias, wala na, nasira na yung salita ni Jeremias. Pagka kayo'y dumami, ang sabi, pagka kayo'y dumami, dumami ba? O, itingnan natin ang gawa 6. Uno, ng mga araw ito, nang dumadami ang bilang ng mga alagad, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga Greko-Hudyo laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. Lumago ba? Pag sinabi lumago, ano? Dumami. Eh nung dumami, ano sinabi? Kailangan matupad po yung sinabi ni Propeta Jeremias. Hindi na po yung aalalahanin pa yung mga kabalantipan na yan. Nung dumating po si Kristo bilang sakdal na tabernakulo, no? Wala na rin po yung tabernakulo na sanctuary ng sanglibutan. No? Ayon po sa Hebreo 9:1. Sa Hebreo 1, no, yan yung palatuntunan ng unang sanglibutan eh. Gumawa po ang Diyos, nagpagawa ang Diyos ng tabernakulo kay Moises. Lahat ng mga kabanalan ng kasangkapan ng Diyos nasa loob. Doon sa ikalawang tabing sa kabanal-banalan na tinatawag, nandun po yung kabanantipan. Andun yung mana, nandun yung tungkod ni Aaron na namumulaklak. Pero pagdating po ni Kristo, na lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, kaya, may isang pong utos ba, gawa ng kamay, tabernakulo, gawa ba ng kamay? Yes. Nung dumating po si Kristo, pinaalis niya yung una na yan. Yan yung mga unang pagsamba ng palatuntunan sa Diyos. O, di ba? Ano sinabi sa Hebreo 1? Inaalis niya, Hebreo 10. Hebreo 10, versikulo 8, 9 hanggang 10. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunugin ko, at mga hain patungkol sa kasalanan, ay hindi mo ibig, at di mo rin pinalugdan mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa.
Sa kaloobang yaon tayo pinapaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailan naman.